The Holy Rosary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Glorious Mysteries. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. For the intentions of the Holy Father, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first glorious mystery is the resurrection. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The second glorious mystery is the Ascension. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The third glorious mystery is the descent of the Holy Spirit upon the apostles. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The fourth glorious mystery is the Assumption of Mary into heaven. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The fifth glorious mystery is the coronation of Mary in heaven. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us,
And after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that meditating on the mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tawag sa kasal. Si Ginoong Kevin Lagunilla, nakatira sa 18F Manalo Street, Barangay Calzada, Tipas, Taguig City. Anak ni Ginoong Eduardo Lagunilla at Ginang Maria Isabel Sigon, ay ikakasal kay Binibining Celine Ann Miranda, nakatira sa 51 Lacanster Street, Hillsburg Subdivision, Alabang, Muntinlupa City, anak ni Ginoong Ronald Miranda at Ginang Alma Loveriza, sa Sacred Heart of Jesus Parish, sa ika-4 ng Setyembre 2021. Si Ginoong Charito Salentes Jr., nakatira sa Block 1, Lot 2, Sunriseville, Rojares Street, Calzada, Tipas, Taguig City, anak ni Ginoong Charito Celeste Sr. at Ginang Los Biminda Osenar, ay ikakasal kay Binibining Eunice May Sabolarse, nakatira sa Baaw, Camarines Sur, anak ni Ginoong Hermoso Edwin Sabolarse at Ginang Ermi Soriano, sa Nuestra Señora de la Anunciata, Paris, sa ika-7 ng Disyembre 2021. Kung may nalalaman kayong balakid o hadlang sa kasalang ito, ay ipagbigay alam lamang sa ating kura paroko o sa ating parish office sa teleponong 8641-0823. Maraming salamat po. Announcement. Bilang pagpapakita ng ating pagbabayanihan at pagtutulungan sa ating parokya, inaanyayahan po ang lahat na maging kasapi sa dakilang kaloob kay San Juan o pagiging pledger para sa ating parokya. Inaanyayahan din po ang mga dating pledger na nais magbalik sa pagiging active na pledger muli na makapag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Ipagpatuloy natin ang diwa ng bayanihan sa parokya ni San Juan. Sa mga active na pledgers ng ating parokya, available na po ang Mission Cross na token para sa inyo ng ating parokya sa inyong patuloy na pagpapakita ng pag-ibig at malasakit. Maari po ninyong makuha sa opisina ng ating parokya ang inyong Mission Crosses at ballpen. Ang Tipas Catholic School ay kasalukuyang tumatanggap ng mga estudyanteng aplikante para sa school year 2021-2022 sa mga antas ng preschool at elementarya, grade 1 to grade 6. Ang mga interesado ay maaari lamang pong tumawag sa numerong 8365-1647. Magsadya sa opisina ng paaralan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 9:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon o magmensahe sa ating FB account, Tipas Catholic School. Ngayon po ay dadasalin natin ang Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot at karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na wakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ng mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumangkalinga sa kanila. Pagkamti mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagbagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel at mga anghel sa langit, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, ating patron, ipanalangin mo kami. Panalangin ni Papa Francisco kay San Jose. O San Jose, tanga-pangalaga ng manunubos, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo'y ipinagkakaloob ang bugtong na anak ng Diyos. Sa iyo si Maria ay lubos na nagtiwala at sa piling mo'y hinubog ang pagkatao ni Jesus. Pinagpalang Jose, sa amin ay ipadama mo rin ang iyong pagiging ama at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ipagkamit mo kami ng biyaya, awa at lakas ng loob, at ipagsanggalang mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagbabasbas ng mga ilaw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista na isang propeta na naghanda sa daraanan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ni San Juan Bautista na dumating bilang isang tinig sa ilang. Maraming mga tao ang nakarinig sa kanyang pangaral na tumanggap ng binyag ng pagbabalik loob at pagdating ng kaharian ng Diyos. Katulad ni San Juan Bautista,
ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na makilala ang aming Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, at katulad din ng mga tagasunod ni San Juan Bautista, tulungan mo kaming maging kasama nila na naging mga alagad ng iyong bugtong na anak sa simbahan na kanyang itinatag dito sa lupa ayon sa kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Juan Bautista, aming patron, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang misa pasasalamat ni Architect Ronnie Pagkalinawan, Idabel Pagulayan, Jose and Cora Rayos and family, Leo Divina Labaw and family, Lota Bulacan and family, at para sa kaarawan ni Victor Nard Gabillo, para sa speedy recovery and complete healing ni Wilson Bernel, Ernesto Gaabukayan, Maria Rosario Malanay, Julio Gabanding, Helo Divina Tatlong Hari, Mark Vincent Castro, Ana Natividad Umali, Julian Dunga, Dan and Emmeline Galler family, Krisha Giselle Sanchez, Estrella Mag-Atas. Para sa special intention ni Dr. Joselito Chodoro, Cora Rayos, Leslie Rendin, Mary Ryan Santos, AJ Ramos, Ramos family, De Los Santos family, Cortez family, Flor de Lisa de los Santos, Foundation of Outstanding Mapuan Incorporation, at para sa mga kaluluwa ni Father Arcaba, Danilo, William, Leonila, Esperanza, Wesenslao, Alice, Gloria, Father Boris Salvador Yun, Josepino Pagkalinawan, Aurora Menjola, Joel Sarmiento, Benvenido de Luna, Pilar Lontok, Saturnino Galano, Congressman Jesse Lapus, Rosendo Mabilin, Vicencio Mabilin, Rogelio Yabut, Cecilia Yabut, Jenny Calvario, Edelisa Bondok, Nestor Pantas, Emilita Serrano Gabilo, Delma Gabilo, Asuncion Gabilo, Beato Gabilo, Belen Sancho, Melchor Lopez, Francisco Beltran, Visitacion Beltran, Teresita Oredina, Ricardo Yasa Sr., at Florante Asirio Asibal. Awitin po natin ang pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Ipagalob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo.
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod, wika ni Josue. Nakalaan din ba ang ating pamilya o ang angkan na makinig at maglingkod sa Diyos sa halip na unahin ang sarili nating katwiran? Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man dako mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa nakapakayup-yup siya'y mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Hangad ng Diyos ang respeto at pagkalinga ng mag-asawa sa isa't isa. Pantay ang babae at lalaki sa karangalan bilang mga anak ng Diyos. Tinuturuan silang mahalin ang isa't isa at ituring ang kabiyak na bahagi ng isang katawan lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita.
Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng kanilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat ang pananalitang ito. Sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas na Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya." Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At ngayong linggong ito ay nais kong pagnilayan ang tanong na ito. Gaano po ba tayo kakatoliko? How Catholic we are? Gaano po ba tayo kakatoliko? Ibig sabihin, tinutupad ba natin ang utos ng Panginoon? Sinusunod ba natin ang katuruan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng simbahan? Alam nyo, nakakalungkot isipin, mga minamahal na mga kapatid, dahil ngayon bagamat
sinasabi nila, of course, alam natin that majority of our populations are Catholics. 80% dito sa ating bansa, Katoliko ang karamihan. Pero nakakalungkot lang isipin dahil bagamat majority tayong mga Katoliko, marami sa atin ang hindi naman talaga natutupad, nasusunod ang katuruan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng simbahan. Sinasabi ng iba, yes, they are Catholic, pero ang ipinapahayag nila, they want Christ, but they don't like the church. Di ba? Nakaka-encounter na ba kayong mga Katolikong ganon? For Christ, sasabihin nila, we are for Christ, but not for the church. For Christ, yes. For the church, no. Kasi kung ganito yung pag-iisip natin, gusto lang natin si Kristo at ayaw natin ng simbahan, parang sinasabi natin, gusto natin ng hari pero ayaw natin ng kaharian. Di ba? We want a king without a kingdom. Parang sinasabi lang natin, gusto natin ng pastol pero ayaw nating mapabilang sa kawan. We want a shepherd but not a sheepfold. A general with no army. Gusto nating mapabilang sa tinatawag na spiritual family, but we want to become only child. Gusto natin mag-isa lang tayo. We want faith, but not faithful. To believe, yes, but to belong, no. Kaya parang sinasabi natin, in short, many of us want Christ without His church. Pero alam niyo mga minamahal na mga kapatid, sa ating pagiging Katoliko, alam natin na hindi natin maihiwalay si Kristo at ang simbahan. Alam niyo kung bakit? Dahil ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. At si Kristo ang ulo ng simbahan. Hindi natin po pwedeng sabihin na ang katawan na walang ulo, sapagkat ang katawan na walang ulo, walang direksyon, walang paruroonan, walang pupuntahan. Kaya di ba, napakaganda ng sagot ni Pedro sa ating ebanghelyo. Kayo ba iiwan niyo ako? At ano ang naging sagot ni Pedro? Lord, to whom shall we go? Kasi kung wala ka sa amin, wala kaming ibang pupuntahan. Wala kaming ibang paruroonan. You have the words of eternal life. We believe and we are convinced that you are the Holy One of God. Hindi natin maihiwalay because alam natin mga minamahal na mga kapatid, Jesus Christ and the church are a package deal for a Catholic. Yan yung isa sa mga unang realidad na kung saan makikita natin kung anong klaseng Katoliko tayo, Kristiyano-Katoliko. Bukod sa may mga ibang tao na, yes, sinasabi nila na sila'y Katoliko pero ayaw nila sa simbahan, meron ding mga Katoliko na tinatawag na nominal Catholics. Yung mga Katolikong pumapasok lang sa simbahan, nagsisimba lang, nagdarasal lang dahil nagiging ninong at ninang sa binyag, mag-aabay sa kasal, namatayan ng mahal sa buhay, magsisimba dahil mahal na araw o di kaya magpapasko. No, yung mga tinatawag na KBL, kasal, binyag, libing, sama nyo na yung mahal na araw at simbang gabi. Gaano tayo kakatoliko? How Catholic we are. Yung iba naman sasabihin na Katoliko sila pero nakakalungkot dahil hindi naman talaga natutupad ang kanilang pagiging Katoliko.
Marami nga sa atin nakakalungkot kahit ngayong pandemya. Alam nyo, kahit ngayong pandemya, maraming nagpapaschedule ng binyag. Hindi ko sa sinasabi na ayaw kong magpaschedule kayo ng binyag. Pero nakakalungkot lang isipin dahil marami sa atin gustong-gustong magpapabinyag. Pero kung titingnan nyo, hindi naman sila kasal. Kumbaga, marami sa ating mga Katoliko pero pinipili lang natin kung ano yung gusto nating paniniwalaan at kung pinipili lang natin kung ano lang yung dapat nating sundin. Kaya di ba sa ating Ebanghelyo, ang konteksto ng ating Ebanghelyo, this is the conclusion of the Bread of Life discourse ng ating Panginoon, kung saan marami sa kanyang mga alagad, marami sa kanyang mga sumusunod ang umalis sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil nung sinabi ng ating Panginoon, kakainin niyo ang aking laman at iinumin niyo ang aking dugo, marami ang nandiri. Marami ang hindi nakatanggap sa katuruan ng ating Panginoon. Parang sinasabi nila, ano to? Cannibalism? Kaya di ba? Marami namang sumusunod doon sa ating Panginoon sa tagpo na tinatawag na Bread of Life discourse. Sumusunod lang sila dahil nakikinabang sila sa Panginoon. Nakakakain sila, nabubusog sila. Kaya nga, di ba, ano yung intensyon nila? Ang intensyon nila ay gusto nilang gawing hari ang Panginoon. Hindi dahil sa protektado sila, kundi dahil sa lagi silang busog. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon na ang tunay na pagkain at ang tunay na inumin, walang iba kundi ang kanyang laman at kanyang dugo na kailangan nilang kainin at inumin, anong nangyari? Ay, teka lang, hindi namin kaya yan. Di ba ganun din tayo minsan mga Katoliko? Pinipili lang natin kung ano yung gusto nating paniniwalaan. Pinipili lang natin kung ano yung gusto nating sampalatayanan. Halimbawa, gusto natin ng binyag, ayaw natin ng kasal. Ang kasal ay bahagi ng ating pananampalataya. Isa sa mga 7 sakramento na tinatag ng ating Panginoon. Ang kasal ay tinatawag na the primordial sacrament, ang kauna-unahang sakramentong itinatag sa atin ng Diyos. Pero, majority din sa mga mag-asawang Katoliko, hindi din kasal. Gusto sa atin yung iba magsimba pero ayaw namang mangumpisal. So chinachap-chap natin yung ating pananampalataya. Kung ano lang yung gusto natin, doon lang tayo. Kung ano yung mas komportable sa atin, doon lang tayo. Kaya di ba? Marami ding mga tao na ayaw nila na maging Katoliko. Alam niyo kung bakit? Dahil sa nahihirapan silang sumunod sa katuruan ng ating simbahan, especially on the moral principle, on the moral values. Halimbawa, marami sa atin ang hindi kayang tanggapin na itinuturo ng ating simbahan na kasalanan ang pagpapalaglag, abortion. Itinuturo ng ating simbahan na bawal ang contraception. Kasalanan ang divorce. Kasalanan ang pagsasamang hindi kasal sa simbahan. Itinuturo sa atin na kasalanan yung euthanasia, yung same-sex marriage. Kaya di ba ayaw nila sa simbahan? Pero marami din nagkiklaim na bagamat ayaw nila ang mga katuruang ito, pero nanatili silang Katoliko. Meaning, hindi nila kayang matake yung moral principle, yung moral standard na itinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Ngayon kaya nga mga minamahal na mga kapatid, marahil magandang tanungin ang ating sarili, how Catholic we are. Ibig sabihin, natutupad ba natin ang kautusan ng Diyos? Sinusunod ba natin ang katuruan ng Diyos, ng ating Panginoon sa pamamagitan ng simbahan?
Katoliko po ba tayo pag tayo ay nagtatrabaho sa gobyerno? We remain Catholic as we work in the government. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, yung ating mga politician, yung mga Katoliko nating mga politician, are they Catholic when we are in politics? Katoliko po ba tayo pag tayo nagninegosyo? Katoliko po ba tayo kung tayo ay nasa larangan ng pag-aartista? Nanatili ba natin napipreserve ba natin yung ating pagiging Katoliko? O nagiging Katoliko lang tayo sa tuwing tayo lang ay nagdarasal, sa tuwing tayo ay nagsisimba? Kasi yung ating pagiging Katoliko, yung ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko, ay hindi po natin maihiwalay sa buhay natin bilang mga tao. Minsan, may pagmamalaki natin na tayo Katoliko dahil binyagan tayo sa simbahang Katoliko. Pero hindi naman talaga yan yung sukatan ng ating pagiging Katoliko. Yung iba nga nagsasabi pa sa atin na sila'y sarado Katoliko, meron pang dekandado. Talagang full Catholic. Pero kung babalikan natin, talaga bang nasusunod natin ang kautusan ng ating Panginoon, ang itinuturo sa atin ng Panginoon? Sabi nga ni Archbishop Sok, naalala ko isa sa kanyang mga homily, yung ating pagiging Kristiyano Katoliko, hindi naman tayo exempted sa pagiging Katoliko o sa Ten Commandments pag tayo ay politician. Hindi naman tayo exempted sa Ten Commandments pag tayo ay artista. Hindi naman tayo exempted sa Ten Commandments kung tayo ay naghahanap buhay, nagninegosyo, nasa ating kumpanya. Meaning, anuman yung ating ginagampanan, anuman ang estado ng ating buhay, dapat malinaw sa atin yung ating pagiging Kristiyano Katoliko. Hindi ko sinasabi, mga minamahal na mga kapatid, na madali ang pagiging o madali ang pagsunod o ang pagtupad sa kautusan at sa katuruan ng ating Panginoon. Of course, mahirap. Hindi madali. It is not easy for us to follow and to fulfill God's commandments. It is not easy for us to follow and to obey the commandments of Christ. Kaya di ba, among the many people who follow Jesus in our gospel for today, anong nangyari? Iniwan ang ating Panginoon. Kaya yung ating ebanghelyo at ang ating unang pagbasa ay kabaligtaran po ito. Kung sa ating unang pagbasa, nung sinabi ni Joshua na sila ay maglilingkod at susunod sa Diyos, ang mga Israelita ay naninindigan na tutuparin at susundin nila ang Diyos. Samantalang sa Ebanghelyo naman, nung sinabi ng ating Panginoon, kaya nyo ba itong tanggapin? Kaya nyo ba itong sampalatayanan? Anong nangyari? Umalis ang maraming tao at ang natira ay lang yung 12 alagad ng ating Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, tayo ay Katoliko hindi dahil sa meron tayong baptismal certificate na nagpapatunay na tayo ay Katoliko. Hindi po yan ang pamantayan. Tayo ay Katoliko sapagkat sinisikap nating tinutupad at sinusunod ang kautusan ng ating Panginoon, ang katuruan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng simbahan. Hindi madali, mahirap, pero ginagawa natin ito sapagkat katiwala ang Diyos. We follow and obey Jesus because of God's goodness and because of God's worthiness. Alam natin na sa pagsunod at sa pagtupad natin sa kalooban, sa kautusan ng Diyos,
Hindi tayo mapapahamak. Walang kautusan na ibinibigay sa atin ng Diyos na magdadala sa atin sa kapahamakan. Lahat ng kanyang katuruan, lahat ng kanyang kautusan, kung ito'y natutupad at nasusunod natin, ito'y nagdadala sa atin sa kabanalan at higit sa lahat, sa kaligtasan. Mga minamahal na mga kapatid, tayo ay Katoliko. Sana ang magiging sagot natin sa tanong na ito kung gaano tayo kakatoliko o how Catholic we are, sana ang maging sagot natin ay katulad ng sagot ni Pedro. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe that you are the Holy One of God. Sa madaling salita, Katoliko tayo kung pinanghahawakan natin ang salita at ang katuruan ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, nais kong tapusin ang ating pagninilay sa isang lyrics ng kanta, at ang kantang ito ay pinamagatang I am Catholic, I am alive. Isang napakaganda lang na lyrics dahil pagpapaunawa sa atin na kung ano nga ba ang kahulugan ng pagiging Katoliko. I am a Catholic, I am alive. I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive. I am the leaven, the salt am I. I am Catholic, I am alive. I will be witness, I will let Him shine. I am Catholic, I am alive. I will always follow the Lord of light. I am Catholic, and I am alive. I am Catholic, I am alive. Katoliko tayo, hindi sa pangalan, hindi lang dahil sa meron tayong baptismal certificate. Katoliko tayo dahil ang sinusundan at tinutularan natin walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawa ang ating maging matibay na sandigan sa pagharap sa mga pagsubok at unos ng buhay. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng aming Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, ang iyong salita upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng tapat at may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sumalig nawa kay Jesus, siyang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa aming bayan. Huwag nawa silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang mga frontliners, mga doktor, nurse, at lahat ng mga nagmamalasakit para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Maipagpatuloy nawa nila ang kanilang gawain sa tulong at gabay mo, O Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagkakawatak-watak. Matutunawa silang magsakripisyo at maging mapagkumbaba upang maibalik nila ang ugnayan sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namayapa upang sila'y magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga family pledgers ng ating parokya, nawa sila'y pagpalain ng Diyos dahil sa kanilang kabutihang loob. At para sa mga pledgers na may karamdaman, nawa sa dakilang awa ng Diyos, magkaroon sila ng agarang paggaling upang makapagpatuloy sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandaling katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, tanggapin mo ang aming kahilingan at pabanalin mo ang iyong simbahang ngayong nagdiriwang sa pag-akyat sa langit ng ina ng iyong anak. Dulutan mong maghatid ng lubos sa kagalakan ang kanyang pamamagitan para sa aming habang aming kinakasabikan ang pag-asa ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tanda ng bawat puso, pagkat hinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamak sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanihang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalugod, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas din. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo ang iyong sambayanay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahan ng iyong Espiritu, kaya kaisa
ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, na ikong bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Milo Hubert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo tigit ang mga pumanaw na ngayong panahon ng pandemya. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Ni San Jose ang kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista, si San Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
sa amin ang kapayapaan. Narito ang Panginoon, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsandalang mo tayo sa dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin pang-espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang sarili ko. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang
at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalhan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain, ingatan kayo ng makapangyarihan, mapagmahal nating Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naiyalay na humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Sunday sa lahat. Star